Ayan po mga kabida, isang magandang hapon sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron na pong pahayag, ito pong International Criminal Court, ano po mga kabida, patungkol ho dito sa lumabas na balita na meron na daw silang inilabas na warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Since Saturday pa po, nung pumutok po itong balita na ito, hanggang kaninang umaga, wala pong official statement na inilabas po itong ICC, ano po. So, ang ginawa po ng ABS-CBN po mga kabida, nakipag-communicate po sila doon ho sa International Criminal Court para kunan yung panic po nila, kung totoo ba talaga. Kasi ho, dito sa Pilipinas, halos lahat ng mga tao dito, lalong-lalo na po yung mga supporters po, taga-suporta, at saka kalyado po ng mga Dutertes, nagpanic na po, dahil ho dito sa naturang balita, po. Even the government agencies and the government officials, hindi po sila makapagkumpirma, kung totoo ba talaga itong balita po ng Rappler, na meron pong warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po, pakinggan po natin. Walang kumpirmasyon, wala ring denial mula sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court kaugnay ng mga balibalita na may arrest warrant na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kaugnay pa rin ng crimes against humanity na isinampa ng mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas laban sa dating Pangulo. Ayon sa ICC, confidential ang kanilang investigasyon at ito ay para na rin protektahan ang integridad ng kanilang proseso at protektahan din ang kanilang mga testigo. Ang pinukumpirma ng ICC pala ngayon sa kanilang email ay may investigasyon sila tungkol sa war on drugs mula 2011 hanggang 2019. Bale, abang-abang lang tayo sa website ng ICC kung may arrest warrant at kung i-anunsyo nila ito. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Ayun, malinaw po, No comment, mga kabida. Comment. Walang Hindi ho nila kinumpirma o tsaka hindi ho nila dinideny, So, hanggang ngayon po ay confidential, yung mga impormasyon. Kaya nga, nakapagtataka po kung bakit nakakuha po ng impormasyon ito hong Rappler, Gaya ng sinabi po ni Adrian Ayalin po ng ABS-CBN, confidential, po. Ito hong mga impormasyon patungkol ho doon sa kaso po, crime against humanity po, mga kabida, laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon ho sa kanya hong madugong war on drugs, po, mga kabida. So ito malinaw, wala hong confirmation mula sa ICC na meron pong warrant of arrest na kanila hong inilabas, okay? At yung issue na ito, yung balita na ito ay lumabas lang mula sa Rappler po, mga kabida, ang kumpirmado lang po, mga kabida, na meron po silang isinagawang investigasyon, laban po sa war on drugs ng dating Pangulo, at as to meron na pong warrant of arrest, wala pa po silang kumpirmasyon doon. Okay? At pangalawa po, mga kabida, kapag meron pong warrant of arrest, ang una talagang papadalhan po ng notice ay ito hong Department of Foreign Affairs, po. At yung DFA po ay i-refer yan doon ho mismo sa Office of the Solicitor General, po, mga kabida. So far, wala pa po Yung DFA, wala pa po. Wala silang official statement tungkol ho dito, Yung Office of the Solicitor General, po, naglabas na po ng statement na wala hong notice mula mismo sa ICC, na meron ganong dokumento na lumabas, So, meaning, hanggang ngayon po wala pa pong mga ebidensya. The news is fake news, Yung balita po ay makukonsidera pa rin nating fake news, mga kabida. So, wag na kayong mag-alala yung mga DDS dyan, Okay? Kasi yun na po, wala pa pong konfirmasyon kung totoo bang may warrant of arrest po, mga kabida. Halos lahat po nagpanic po, mga kabida, po? Yung mga supporters at yung pong mga kalyado po ng mga Dutertes po, mga kabida. Kahit na po yung mga pulis. Ang sabi doon sa balita, meron daw 7,000 strong PNP forces, mga kabida, na ipapadala sa Davao
para po arestuhin po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dinideny po yan ngayon, no, ng Philippine National Police. Ano po? Malinaw naman po doon sa headline po mga kabida ng Manila Times. Ano po? Na? Okay? At yung checkpoints at presence po ng mga police sa Davao City, no? Lalong-lalo na po doon ho sa airport, hindi daw yun paghahanda para doon ho mga kabida sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte, kundi isa hong simulation exercise po, no? Sa mga posibleng sakuna, calamity, ano? Mga emergencies at iba pa pong mga peace and order related po mga kabida doon ho sa Davao City, ano pa, na? So yun lang po, ipanatag yung loob po ninyo mga kabida. Kung meron man pong warrant, yung sinasabi po ni Attorney Roque na warrant of arrest mga kabida sa sedition case po ni Digong, huwag kayong mag-alala doon kasi ho, available yun kung sakaling totoo yung warrant of arrest na yun, ano? Okay? Kasi nga, yun nga marami pong ingay sa paligid po, ano? Kaya nga, minsan, napaisip po ako baka diversionary tactic lang po ito, ano? Para ho, malihis yung attention po ng taong bayan po mga kabida, no? Dito sa mga malalaking issue po involving this administration, ano? May mga malalaking issue na nakabimbing po ngayon, ano? Diyan ho sa Korte Suprema. In fact, this coming April 1 po hanggang 3, meron pong full-blown oral argument po, ano? Patungkol ho doon mga kabida sa 2025 General Appropriations Act. Okay? Na kung saan po ay kini-question po ngayon ni Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez na unconstitutional daw, ano? Dahil unang-una, tinanggal yung budget sa PhilHealth. At pangalawa po, may mga blank checks o blank items, mga kabida, doon ho sa BICAM report na ginamit po mga kabida para mabuo po itong General Appropriations Act. So, yun lang po, ano? Kung ito po ay isang diversionary tactic para malihis po yung attention po ng taong bayan, kasi unang-una po yung impeachment, di ba? And dami hong ingay, ano? Dami hong nagpe-pressure ho kay SP Escudero. Gusto na simulan na natin ito. Kasi yun yung nakalagay po sa provision po ng ating saligang batas. O, di ba? Yung mga pressure na yun, ano? Pero hindi ho nagpatinag, ano? Ito pong si Escudero po mga kabida, ano? So, yun po. Manigas sila. Parang ganun yung pagkasabi. Di ba? Antayin nyo kami pagbalik po namin sa June 2. Okay? Kasi ang gusto kasi nila, sa akin lang po ito, aking opinion, para pong maumpisahan na po itong impeachment trial, kung lumabas man yung decision po ng Korte Suprema, at least hindi ho mapapansin yun, ano? Kasi ho, nakafocus lahat mga kabida doon ho sa impeachment trial po ni VP Sara. Wala. 'Di ba? Failure po sila doon. So ito na naman po. Warrant of arrest mula sa ICC, ano? Wala pong kumpirmasyon. Okay? Wala pong sinabi po ang ICC na meron pong inilabas po sila na warrant of arrest, ano? Okay? Ito na naman po. So, nag-ibang strategy. Yung warrant of arrest daw doon ho sa sedition case against the former president, ano? Available yun. So, paano ho maging problema yon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ho, available yon. Kung sakali pong totoo yung warrant of arrest na yon, sabi po ni Attorney Roque, ano, mga kabida. So, abangan na lang po natin kung ano yung susunod na namang issue na lalabas, ano po, versus the Dutertes, ano, mga kabida. Yan yung aabangan po natin sa mga darating na araw, ano po, na? So for your comment and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.